Sa Valenzuela City, madalas nating naririnig ang mga salitang ito. Pa-English ay taray sosyal. Konyo, siguro mayaman ko. Pero, totoo ba talaga yon? Sa lungsod na puno ng estudyante, manggagawa, pamilyang bumabangon araw-araw, isang tanong ang gusto naming sagutin. Does speaking English or sounding konyo really make you rich? O baka naman, isang stereotype lang itong matagal na nating ginagamit para husgahan ang isa't isa. Sa dokumentaryong ito, lilipad tayo sa mismong puso ng Valenzuela. Maghahanap kami ng totoong kwento, totoong boses, totoong sagot. At baka sa huli, pati tayo mismo magulat sa matutuklasan natin. Upper class, yung mga nagaganon. Parang mayayaman. Kaya. It's just like there any other normal people that I interact with. For me po, parang sila po yung mga taong yung hindi po nila first language ang Filipino po. Mayaman po, ganun, or matalino. Okay lang naman po kasi kanya-kanyang preference naman po yun. Okay lang naman po. Masasabi ko like parang lumaki po siya into rich families po. For me po kasi, it doesn't matter if they speak in Konyo as long as maiintindihan nila yung context ng sinasabi nila. It may vary pa din kasi mostly meron lang mga nasanay sa environment nila. No po. For me po, hindi naman po. I don't think so po. For me po, no, kasi depende po yan sa mannerism or nakasanayan po. No. Not totally naman po kasi po marami pong mga kabataan ngayon na parang feeling konyo po ngayon. Hindi naman po kasi po, ganun din po akong magsalita pero may kaya naman po. Wala pa po. Meron din sa mga karamihan sa mga school, gano'n. Yes, for example, ang instance na mabibigay ko is sa school namin, maraming konyo sa school namin, pero hindi naman sila mayaman. For example po kasi, sa school din po namin is marami pong nagsasalita ng konyo, pero hindi naman po sila ganun kayaman po. Wala po. Actually, madami po. Meron. Sa akin po, wala naman po. Wala naman po. I think they just want parang sumabay sa trend. Since yun nga po, parang when someone na nagkokonyo, they think na high class sila. Parang nag-aaral. Pinag-aaralan nila kung paano mag-English, gano'n. Siguro po sa pagpapalaki sa kanila and sa mga taong nakakasalamuha nila and sa influences like sa social media since right now naman po, we are always on social media. So, ayun po yung nakaka-influence, I think, sa pagiging konyo ng mga tao. Dahil po sa influence po ng ibang tao. Kasanayan na po nila simula ng pagkabata. Tapos, siguro po sinanay po sila na magulang nila na kapag po Englishera ka, ganun po is matalino po, ganun. Apo, madami naman pong ganun. Kasi, like I said po, madami naman pong nag-i-English na kahit hindi mayaman po. Kasi yun po yung nakasanayan nila and yun po yung napapanood nila kaya na-adapt po nila. Kasi yun na yung kinalakihan nilang way of speaking kasi. That's why ganun din sila magsalita. Parang social climbing po yung tawag po kasi. Parang sa kanila po, parang umuuso po sila sa kung ano po yung uso ngayon. Siguro po kasi doon po sila mas comfortable magsalita. Kaya na lang po natin sila. I think dapat po i-normalize yun yung pagkokonyo since same lang naman po sila na nabibigay rin po yung gusto nilang i-communicate. Hindi. For me, no. It's normal. Opo naman po. Hindi po. Opo, normal lang naman po yun. Normal lang. Oo po. Kasi po, dito naman po sa Valenzuela, makikita naman po natin is marami din pong mayaman. So parang connected din po. Ganun din po kasi natin.
So yes, normal, dapat po i-normal na po natin siya. Normal lang naman siguro kahit saang lugar. Kasi since may mga foreigners din na dumadayo, ganun. Siyempre, kailangan din natin may kaalaman about sa English. So for me naman po, nasanay po kasi ako na marami pong nagsasalita ng konyo sa paligid ko. So parang nakilala ko na po sila. Para po sa akin is normal lang naman po kasi po hindi ka naman po nakakasakit ng iba sa pagsasalita mo po ng pagiging konyo lang po. Normal lang po dahil sabi ko nga po kanina, nakasanayan na po yun. Tsaka, di na po yung maaalis sa iba. Kaya, okay lang po na maging konyo at wala pong mali doon. Normal lang po yun kasi siguro po naging standard lang po ng ibang tao na i-hate yung konyo and yun po yung nangyari. Normal lang. Normal lang naman po siya kasi parang dun na rin po parang nakasanayan magsalita. So, we should normalize po yung konyo. Wala naman pong mali doon kasi po doon po talaga sila comfortable. Yung pangalawa po, yung paano po makakano sa kapwa. Since ang communication po is a two-way medium po. So, di naman po need ng any accent to give communication or information to each other po. Pakikipagkapwa, syempre. Kasi di mo maintindihan yung isang tao kung paano mo siya makakausap, kung paano mo siya mako-communicate, ganun. Kung paano makitungo ang isang tao sa kanyang kapwa. Dahil ang accent naman po, pwede siyang i-work or pwede siyang ayusin. Pero yung ugali ng tao, hindi mo mababago yun kung ang pangat ng ugali niya. Kung paano ka po makikitungo sa ibang kapwa po. Kasi kung may accent ka naman po, pero po, hindi naman po ganun kaganda yung pakikitungo mo sa kanila. Parang wala rin pong nagawa yung accent mo po kasi papangit po yung tingin po nila sa'yo. Paano ka makitungo sa kapwa mo tao? Dahil kung maganda naman accent mo, kung pangit naman ugali mo is wala din naman mangyayari. Dapat maging mabuti tayo sa tao, sa kapwa natin tao. Kung paano po makitungo sa kapwa-tao kasi madami pong tao na konyo po, tas kahit Pilipino pero iba yung accent. And para sa akin, nasa sayo naman po yun kung paano mo intindihin yung tao. Yung kung paano ka makitungo sa kapwa. Siyempre po yung paano po tayo makitungo sa kapwa. Especially po alam naman po natin na kahit na minsan nagiging konyo po tayo sa pagsasalita. Siyempre, dapat na doon pa rin po yung pagiging aware po natin kung parang sa tingin po natin parang na ano na po sa atin yung kinakausap natin. So dapat po maging aware din po tayo. Yun marami. Yun nga po, yung ma-associate po siya with classes po. Ayan, discriminate. Ganun. Kasi pagka naririnig nilang nag-English tapos tinitingnan nila sa katawan kung mayaman ba o hindi. O pagka hindi mayaman, parang sabihin, parang, Siguro yun yung pagtingin sa kanila na dapat naka-judge yung mga konyang tao. Kasi ang pagiging konyo, way lang naman siya ng pagsasalita. Hindi naman yun yung pagkatao or yung identity na mismo ng tao. Kasi yung identity ng tao, meron pa personality and other actions na ginagawa niya sa buhay. Pagtingin sa kanila na maarte po sila kasi hindi naman po lahat na nagkokonyo is maarte po talaga. Yung iba po is okay lang naman po sila sa kahit ano pong ginagawa nila, pero konyo pa rin po sila. Yung thinking nila na kapag konyo po is mayaman na agad, ganun po. Siguro po yung pag-set ng standard na parang yung iba po, porket hinate lang po yung konyo, i-hate na rin po na ibang tao. Pag inisip nila pag konyo na kailangan mayaman, burgis, ganun. Pero wala namang mali sa pagiging konyo. It's just the way they're speaking lang. Masasabi ko po na dapat hindi po natin isipin na yung konyo is parang pagiging lang po, parang pagiging maarte po. Ganun. Tama naman po yun kasi po may mga times po talaga na yung English hindi po natin matranslate sa Tagalog di po natin siya matranslate. Sa pag-ikot namin sa Valenzuela, may natuklasan kaming hindi namin inaasahan. Ang akala naming simpleng stereotype, yung konyo equals mayaman, ay hindi pala totoo para sa karamihan. Natutuhan namin,
na ang paraan ng pagsasalita ay hindi dapat nagiging batayan ng kayamanan, talino, o maging ng pagkatao. Na minsan, ang konyo ay bunga lang ng environment, ng school, ng pamilya, ng barkada, ng pagiging natural na bilingual nating mga Pilipino. At kung may isang bagay mang dapat nating matutuhan, ito yon. The way someone talks does not define who they are. Wealth is not in accents. Worth is not in grammar. And identity is more than language. Sa isang lungsod na kasing diverse ng Valenzuela, maraming uri ng boses. Pero, iisang respeto lang ang kailangan. Ito, ang kwento ng mga taga Valenzuela. Ito, ang kwento ng mga konyo. At sana, ito rin ang simula ng pagtatama sa isang maling paniniwalang matagal na nating iningatan.